Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Double honor po and respect sa ating minamahal at ginagalang na beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ang patuloy po nating pag-alaala sa mga gininto ang turo at aral ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings din po sa lahat po ng mga beloved Almeda children and all their loved ones. Pagbati rin po sa lahat po ng mga beloved live webcast viewers all over the world at sa dito po sa dako po ng LA, sa lahat po ng ating mga beloved mga ngaral at sa ating pong lahat mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli po siya po ay aking pasasalamatan sa lahat ng mga ginawa niyang kabutihan sa aking buhay, sampu po ng aking mga loved ones. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala niya pong kagalingan ng lahat ng mga karamdaman, pagbabago po ng buhay. Dati po, wala rin po akong kabanalan. Sa kahabagan lamang po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang pananalangin ng ating beloved parents in the Lord. Ako po ay muling nabalik dito sa banal na gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alalahanin ko lamang po noong wala pa po ako dito sa banal na gawain ng The JMCIM. Ay dati po, bago po kami napunta dito sa Amerika, nagpapahula po ako. At yun po palang pagpapahula ay hindi po pala yun kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati po nung nasa ibang relihiyon po ako, hindi ko po alam ang mga bagay na yan. Pasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po dito po sa banal na gawaing ito, tinuruan po akong magpakumbaba. Sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala rin po akong kabanalan dati sa pananamit. Sa lahat po, loob at labas ng aking katauhan ay wala po talaga akong kabanalan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ako po ay kanyang kinahabagan na ako po ay tawagin dito sa banal na gawain ng The JMCIM. Pasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po marami po talaga akong na-encounter na yung pong mga disgrasya, ngunit yun po pala, kaya po ako ay palaging naliligtas ay dahil po sa pamaraanan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi niya pinahintulutan na ako'y madisgrasya or ano paman dahil may layunin pala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tatawagin niya po pala ako dito sa banal na gawain ng The JMCIM na talaga pong nag-iisang gawain lamang po ito kasi po may mga nadaluhan din po akong mga ibang mga gawain dati kasi naghahanap din po ako ng pawang katotohanan dahil dun po sa mga nadaluhan ko pong mga congregation talaga pong hindi ko po nadama ang tulad ng nadadama dito sa banal na gawain ng The JMCIM. Dito Amen. po, Hallelujah. ang mahal na Panginoong Hesus, binabago niya ang buhay ng tao. Talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa ganang akin, di ko po kayang baguhin ang aking sarili. Ang tanging pagbabago lamang ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po dati po marami rin po akong karamdaman. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan niya po ako ng kagalingan sa lahat ng aking mga karamdaman. Alalahanin ko lamang po noong
2018 po yon nung unang uwi namin ng Pilipinas. Marami po akong mga inuwing mga pantalon ko, yung mga damit na walang kabanalan sa Pilipinas, talaga pong inuwi ko lahat yon. One time po, may pumasok sa isip ko, trinay ko pong isuot yung pantalon ko. Nung isuot ko po yon, ang pakiramdam ko po parang nangingilabot ako, sabi ko. Ang pangit palang tingnan ng nakapantalon, sabi kong ganon. Hindi pala magandang tingnan ang nakapantalon, samantalang nung wala pa ako dito sa Jesus Miracle Crusade noon, talaga pong karamihan po ng aking mga damit ay puro pantalon at saka yung mga talagang plunging neckline po ang mga blouses ko. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po binago niya po ako ng unti-unti sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pagbabago po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay talaga pong unti-unti po. Maalala kong lamang po, nung dumadalo na po ako dito noon, nakakapagsuot. Pag nasa bahay po ako, pag mainit, talaga pong nakapagdadamit pa rin po ako ng talagang wala sa kabanalan. Kapag naiisip ko po yon, ngayon, sabi ko, hindi nga magandang tingnan. Kaya minsan pag po ako nagsuot ng t-shirt, pero medyo mahaba naman po yung sleeve niya, parang may nagbubulong po sa akin na hindi gusto ng mahal na Panginoong Hesus yan. Kaya ang gagawin ko po, maski po mainit, talaga pong yung pong t-shirt ko, pinapalooban ko po yan ng medyo mahaba po yung pong sleeve niya. Sabi ko, hindi bali ng mainit, tiising ko na lang kung yun naman ang talagang kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po kapag meron po akong nagagawang hindi talaga kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, may binubulong po siya sa akin na huwag mong gawin yan, hindi yan maganda, hindi dapat yan. Kung gusto mo talagang mapasama sa rapture, lahat ng kagustuhan ko, lahat ng tagubilin ko ay sundin mo. Kaya sabi ko, thank you Lord sa mga paalala. Dahil po, pasalamatan ko rin po talagang paglilinis, pagtutuwid, mga paalaala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talaga pong masakit po talaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sabi nga po nila, parang double-edged po na patalim yun. Ngunit sa ikabubuti ko po pala ang lahat ng yun. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati rin po, balikan ko rin po, dati, number 1 po akong silosa. Pag ang beloved husband ko po tumingin sa babae, talaga pong una po, first day, makapagtimpi pa ako, hindi pa ako iimik. Sa pangalawang araw na po yan, sasabog na po ako. Talaga pong magsasalita na po ako ng mga hindi talaga kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ngayon po talaga pong hindi po sa pagtataas ng aking sarili, talaga pong nawala po talaga yung mga pagsiselos ko na yan dahil po ang beloved husband ko po ay talaga pong womanizer yan. Kilala ko po siya mula tuktok niya hanggang sa talampakan niya. Kaya ako po sobrang selosa. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon naman po, nagkabaligtad yung pong aking beloved husband dahil yata hindi na ako nagsiselos na kagaya noon. Bumaligtad naman po ang sitwasyon, kaya pinag-pray ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hipuin niya ang aking beloved husband na talaga pong ang pagpunta ko po rito sa banal na gawain ay talaga pong 100% po gusto ko lamang pong dumalo, magpuri, manalangin, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi lamang po para sa akin. Sabi ko, Lord, kung pwede, lahat ng mga anak ko, pati beloved husband ko, baguhin mo. Kung darating po yung time na ma-rapture, pati mga extended loved ones ko, kung loloobin mo, dearest Jesus, lahat po kami ay
masama mo, madagit mo dahil alam mahirap pong maiwan dito sa mundong ibabaw nito after po ng rapture. Kaya sabi ko kanina sa aking beloved husband, dahil nandyan nga po siya, dumating po siya, sabi ko, dadalo ako ng banal na gawain, sabi ko. Kasi, hindi mo ba nakikita, sabi kong ganon, nag-umpisa na ang lahat ng mga sign na malapit nang magbalik ang mahal na Panginoon. Ngayon, yung latest, yung gera sa Israel. Tapos, lahat na nagaganap na. Ayaw kong maiwan after ng pagdagit ng mga banal. Kaya sabi ko, huwag mo akong pipigilan na dumalo dahil hindi lang yung sarili ko ang ipinananalangin ko. Isinasamo ko araw at gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lahat ng mga loved ones ko ay sila din po ay huwag maiiwan dito sa balat ng lupa dahil talaga pong mahirap. Sabi ko sa beloved husband ko, 2020, sabi ko, nag-umpisa na ang tribulation, pag greatest tribulation na, yun ang naririnig ko sa mga pangangaral sa banal na gawain. Darating ang panahon na magsisisi ka na ikaw ay isinilang kung ikaw ay maiiwan dito sa lupa. Sabi ko pa sa beloved husband ko, yung pera na pinaghihirapan mo, mauuwi yan sa lahat. Kung maiwan ka dito, ang pera mo kukunin ng kalaban ng Diyos. Gagawin tayong alila ng mamumuno na Antichrist. Salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nakikinig naman po siya kanina, hindi po siya umiimik. Dati po, pag sinabi kong ganon na may impyerno at may langit, hindi po siya talaga naniniwala, ngunit minsan napapansin ko, pinapanood niya po sa cellphone niya yung tungkol sa hell po. Kanina nakita ko. Kaya salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil gumagawa ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para hindi na siya mag-alanganin na totoong merong hell at merong langit na patutunguhan ng bawat isa na hindi sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, may uod, may apoy, uod na hindi namamatay na kasing laki ng braso mo. Sabi ko, papasok sa lahat ng parte ng katawan mo. Gusto mo ba yon? Sabi kong ganon. Apoy na 7 times ang init, doon ka habang buhay, forever and ever. Sabi kong ganon. Thank you, dear Jesus, dahil hindi naman po siya umiimik kanina. Nakikinig naman po siya. Thank you talaga, dear Jesus, sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At saka salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nakapagpapatutuo na ako sa Kanya. Dati hindi ko po talaga magawa. Natatakot po ako kasi yun pong minsan talaga pong pilosopo siya. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi na po siya nagpipilosopo. At pasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dear Jesus, thank you po sa lahat-lahat ng mga pagpapala. Meron lang po akong gustong i-correct yung akin pong testimony noong Sunday. October 29 po pala ang uwi namin, hindi December 29. Ngayon na pong Sunday, at ipinapanalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na makadalo po ako hanggang Friday ngayong susunod na linggo dahil Sunday naman po ang aming flight. Sinabi ko rin yun sa aking beloved husband na kailangan kong dumalo pa kasi narinig ko sa isang preaching ng mahal na pastor na kailangan magpondo ka ng maraming panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa oras ng kagipitan, meron ka ng nakapondong panalangin na alam mong na ipanalangin mo na, lalo na kako tayo bibiyahe,
malayo ang biyahe, eroplano. Kaya ang panalangin ko po, mga minamahal, kami po ay makaalis ng safe and sound, makarating ng Pilipinas sa habag at awa lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I need your prayers, mga minamahal, para po sa aming biyahe ngayong itong darating pong Sunday. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago ng buhay, kagalingan ng lahat ng mga karamdaman, at sa pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang pinansyal, physical, at higit sa lahat ang spiritual blessings na nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory to God! Glory. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Beth. Ito sa pinagpalang patutunan na tunay napakabuti ng ating pinamahal na Panginoon sa kanilang buhay na sila'y patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Lord to God. At aking muna tawagan